So yung paglabas ng Town Hall 18, Legendary Work, removal ng Clan War Preparation. Ilan lang yan sa mga pag-uusapan natin dito sa video na to. Kailan lang naglabas yung Clash of Clans ng mga future updates na aabangan natin. Isa na nga dito yung pag-remove ng level ng mga weaponized Town Hall at saka yung rework ng Springtrap. So tara, pag-usapan natin to mga to. So number 1 pag-usapan natin is yung paglabas ng Town Hall 18. Alam naman natin na lumabas yung Town Hall 17 last November 2024. So 10 months na ang Town Hall 17 ngayong September 2025. Usually yung interval ng paglabas ng bagong Town Hall level, inaabot siya ng 10 months to 1 year. Usually nasa ganon. So expect natin itong 2025 lalabas na talaga yung Town Hall 18. And yung feedback regarding sa Town Hall 17, maraming nga nagsasabi na mas mahina raw talaga yung Town Hall 17 compared sa Town Hall 16. Kasi yung damage ng Town Hall 16 is Giga Inferno. Ibig sabihin continuous yung damage niya. And yung sa Town Hall 17 naman para siyang projectile damage, para siyang mortar na bago ma-damage yung mga army ng kalaban natin, kailangan tumama muna yung pinaka-mortar nito o yung pinaka-projectile nito. Kahit sabihin nating malakas yung damage ng Town Hall 17 o yung pinaka-projectile nito, yung Town Hall 16 naman, meron siyang Eagle Artillery. And bukod pa dyan, sa Town Hall 16 kasi meron tayong Poison Bomb right after mawasak natin yung Town Hall. Unlike sa Town Hall 17, pwede natin itong wasakin kahit gamitin natin yung Battle Blimp, tapos Clone Spell, tapos Balloons or Yeti. Right after mawasak yung Town Hall, hindi masasayang yung mga army natin na i-clone dun sa Town Hall 17. So ang i-expect natin sa pagdating ng Town Hall 18, mas magiging malakas ito. Nagsimula nga yung merging sa Town Hall 17. Minerge natin yung ating Eagle Artillery sa ating Town Hall para maging Town Hall 17. So probably i-expect natin sa Town Hall 18, meron na namang merging na mangyayari. Hindi pa lang natin ma-expect kung ano yung exact na defense na i-merge natin sa Town Hall 18. So usually ginagawa nga nila yung pag-merge para pag nagkaroon ng mga bagong defense, hindi masyadong crowded yung pinaka-base natin. So yung mga nagamit na nga na defense sa weaponized Town Hall, nagsimula siya sa Hidden Tesla sa Town Hall 7, tapos Town Hall 10, Inferno Tower, tapos ngayon nagamit na rin yung Eagle Artillery, yung Town Hall 11. So expect natin na posible mga bagong defense kagaya sa Town Hall 13, yung Scatter Shot o pwede ring Monolith or Spell Tower sa Town Hall 15. Sa Town Hall 16 naman yung pag-merge ng mga defense kagaya ng Archer Tower at saka ng mga Cannon. Sa Town Hall 17 naman yung bagong defense is yung Gear Tower, Fire Spitter at saka yung Crafted Defense. And sa tingin ko medyo malabo pa na maging Fire Spitter yung i-merge nila dahil kakalabas lang nito. Sa tingin ko medyo malabo rin i-merge yung mga defense ng Town Hall 16. Ang posible na pwede nilang i-merge dito is yung Scatter Shot o kaya yung Monolith o kaya yung Spell Tower. So imaginein mo na lang kung yung Monolith mapupunta siya sa weapon ng Town Hall, 'di ba? Sa tingin ko sobrang lakas talaga nun, 'di ba? Tapos magkakaroon pa ng Poison Bomb o kung ano man yung ilalagay nilang pakulo sa Town Hall 18 pag lumabas to. Sa tingin ko babawian talaga nila itong Town Hall 18 na palakas dahil sa sobrang lakas nga ng mga attack strategy na lumalabas ngayon, which is yung Root Rider at saka yung Dragon gamit yung Royal Champion Charge. Regarding naman sa Crafted Defense, may balibalita nga na ilalabas nila yung Eagle Artillery sa Crafted Defense nitong mga darating na update. Assumption pa lang siya pero kung titignan mo mabuti kung ibabalik nila yung Eagle Artillery, magandang bagay to para lumakas lalo yung firepower ng ating defense dito sa mga attack strategy na lumalabas. Pangalawa, yung balance changes ng mga troops. Expect naman natin na every time na may update, nagkakaroon talaga ng balance changes sa mga troops. Ang purpose ito para magamit naman natin yung iba't ibang attack strategy. Hindi lang tayo focus kung ano yung maging meta ngayon, yung Root Rider o yung Dragon. So magkakaroon tayo ng iba't ibang attack strategies. Once na nagkaroon ng balance changes o mga buff sa ating mga troops o sa ating mga spell, doon nagkakaroon ng iba't ibang meta. Next naman is yung pag-remove ng Clan War Preparation. Imagine mo kung gaano kaganda kung matatanggal yung Clan War Preparation sa Classic Wars dito sa Clash of Clans. Para sa akin, merong advantage at disadvantage yung pag-remove ng Preparation Day ng Clan War. Siyempre, unang advantage nito, once na nag-search tayo ng Clan War, siyempre Clan War na kaagad. O kung magkaroon man tayo ng preparation, siguro hindi na preparation day, baka preparation time na lang. Siguro mga 5 minutes to 10 minutes para ayusin yung ating base, ayusin yung ating mga clan castle troops. Pero yung advantage nito, kung ganon, natatanggalin nila yung preparation day, ibig sabihin araw-araw may Clan War tayo. And kung meron tayong Clan War araw-araw, meron tayong mga loots, manalo man na matalo. Bukod pa sa loots, meron tayong makukuha mga ores, shiny ore, glowy ore, starry ore, may spam na natin yan. Yun yung pinaka-advantage na makukuha natin kapag nawala yung preparation day dito sa Clan War. Sobrang ganda nito, lalong-lalo na sa mga nagpo-farm ng mga resources kagaya ng loots, lalong-lalo na yung mga ores. Kung sobrang active mo, mas mabilis ka makakapag-max level ng iyong mga equipment kung ganito nga yung mangyayari sa mga susunod na update. Isa sa mga disadvantage kung tatanggalin nila yung preparation day, sa tingin ko minimal lang naman siya yung ma-view o yung mapagpaplanuhan natin yung base ng kalaban bago natin to atakihin. 'Di ba kapag may preparation day, nakikita natin yung base ng kalaban na ito yung base niya. So technically, mapagpaplanuhan natin kung paano natin aatakihin yung base. Depende na lang kung babaguhin niya ito kung sobrang active ng kalaban natin sa game.
na magpalit ng base before mag-start yung clan war. Sana magkaroon ng option dito sa clan war na hindi natin ma-view o masisilip yung base ng ating kalaban. Vice versa, ganun din sa atin. Parang lalabas nito parang sa clan war league, hindi natin na-view unless nag-start na yung clan war natin. Isa pa sa disadvantage na mawawala yung preparation day, sa tingin ko para lang to sa mga busy tao. Halimbawa, yung mga busy player ng Clash of Clans na gusto nila parang every other day lang magkaroon ng attack sa clan war, dun lang sila attack. So kung araw-araw to, tas busy yung tao, chances hindi sila maka-attack. Pero depende pa rin yan, malalaman natin once na nilabas nila itong update na to. Isipin mo, pwede ka na makakuha ng starry ore araw-araw. Basta sumali ka lang ng clan war, manalo man o matalo. So speaking ng mga rework dito sa Clash of Clans, magkakaroon nga raw ng Legend League rework. Wala pa tayong exact information about sa Legend League rework. Siguro pag lumabas yung official announcement regarding dito sa Legend rework, gagawa natin to ng video. Pero ang ina-expect ko talaga na once na nilabas nila tong Legend League rework, sana magkaroon ng mga kapakipakinabang na rewards. Hindi lang yung legend trophy na nakukuha natin na nakadisplay lang sa ating profile. Sana magkaroon talaga ng mga very useful na items na nakukuha once na pumapasok tayo sa Legend League. Yung magagamit siguro natin sa ating progress o kaya naman mga currency kagaya ng gems, kahit sa pinakamaliit na amount lang, malaking tulong na to. So speaking of legend, expect din natin na magkakaroon ng mga bagong legend scenery. So yung unang nilabas kasi na legend scenery is yung dragon scenery at saka yung Year of the Snake na scenery. So, kailan ko lang nalaman na legend scenery pala yung mga ito. Pero so para sa akin, masasabi ko na nasa legend level talaga yung dragon scenery at saka yung Year of the Snake scenery. Sa animation pa lang, pag pinasok mo yung base ng player, may kita mo na agad na merong extra effort na binigay dito sa scenery na to. Tapos, pwede mo itong i-zoom out sa pinakamalaki na view nito na at makikita mo talaga na kakaiba siya. Hindi siya kagaya ng mga scenery, yung mga epic scenery na nakukuha natin. So dito meron siyang kakaibang animation, may kakaiba siyang design, kagaya nitong snake scenery na to. So expect natin paglabas nitong mga susunod na update o yung Town Hall 18 or kung ano man, sa mga next update na lalabas, expect natin na magkakaroon ng panibagong legend scenery. So hindi lang legend scenery, magkakaroon din ng mga bagong skin na ilalabas para sa Minion Prince. Dahil huling lumabas na hero yung Minion Prince, medyo marami siyang skin na na-miss. Kagaya nitong sa League skin. So meron tayong League King, meron tayong League Warden, League Queen, League Champion. Ang wala lang dito is yung League Prince o yung sa Minion Prince. Parang ganun din sa Champion Team. Meron tayong Champion King, meron na rin tayong Champion Queen, Champion Warden, meron rin tayo niyan. At saka yung Champions Champion, di ba? Ang wala lang tayo is yung Champion Prince. So parang ganyan. We expect natin na maraming skin na ihahabol o ilalabas para sa Minion Prince. Next naman is yung daily rewards. Alam natin na meron tayong daily rewards na nakukuha dito sa Clash of Clans. Kaso isa lang to, ito yung tinatawag na Star Bonus. So sa Star Bonus nakakakuha tayo ng Gold Elixir, Dark Elixir, at saka ng mga ores. Pero right after nito, tapos na siya. So wala na tayong ibang makukuha. Kumbaga sa ito pa lang yung pinaka-daily rewards na nakukuha natin dito sa Clash of Clans. Sa mga susunod na update, posible na magkaroon tayo ng iba't iba pang daily rewards o mga daily tasks na lalabas. Tapos meron itong katumbas na mga rewards. So para magkakaroon tayo ng mga random quest na nagagawin parang sa clan games. Pero after nun, makukuha natin kaagad yung rewards. Para siyang short na clan games. Next naman, pag-usapan naman natin yung pag-farm ng mga ores sa darating na update. Hopefully, magkaroon ng mga ibang paraan kung paano tayo magkakaroon ng ores sa susunod na update. Pero kung hindi man matuloy na magkaroon ng ibang way kung paano tayo makakapag-farm ng mga ores, okay lang basta matuloy yung daily war sa existing way kung saan tayo nakakakuha ng mga to. Halimbawa, dito sa raid medals, siguro ayan, nakalagay dito 5 starry ore at saka 50 glowy ore. Sana taasan nila yan. Gawin nilang siguro it's either 10 or 20 starry ore. Sa ganung paraan, mas madali nating may ma-max yung ating mga equipment at mas makakabilis makahabol yung mga bagong player ng Clash of Clans. Nung na-stop ako maglaro ng Clash of Clans tapos bumalik ako at first time ko nakita itong mga hero equipment, ang expected ko talaga dito is pwede natin siyang gamitin individually. So once na pinindot natin o tinap natin yung ating hero sa magagamit agad yung dalawang active equipment. Pero alam nyo ba nitong darating na update, posible na magkaroon ng individual na pag-activate ng mga equipment. Ibig sabihin halimbawa ito yung sa Queen, pwede natin gamitin yung Giant Arrow nang hindi nagagamit yung Healer Puppet. Pwede natin gamitin yung Healer Puppet nang hindi nagagamit yung Giant Arrow. Parang gano'n. Kung ganun man yung mangyari, posibleng maging malaking bagay ito lalong-lalo na sa ating attack strategies. Isipin mo na lang halimbawa sa Grand Warden, gamitin muna natin Eternal Tome para makapush yung ating mga troops sa core ng base. Tapos right after makapush sa core ng base, saka naman natin gagamitin yung Healing Tome.
'Diba? Kung makikita mo mabuti, sobrang ganda, sobrang magiging malaking epekto ito, lalong-lalo na sa mga attack strategies. Sana kung gagawin man nila to, sana magkaroon ng parang toggle on or off, parang dito sa settings, yung automatically use abilities on KO. Sana magkaroon ng ganito, yung pwede nating i-on na pwedeng sabay or pwedeng individual, parang ganon. Parang magkaroon tayo ng option. So ako kasi nasanay ko na yung sabay, sana may option na ganon. Siguro yung idea na to, posible na siguro sa unang tap magagamit yung first equipment, tapos sa susunod na tap magagamit yung second equipment. Posibleng ganon. Pero kung ganon man yung gagawin nila, sa tingin ko magiging magandang bagay to, lalong-lalo na sa mga mahilig mag-explore ng iba't ibang attack strategies. And lastly, pag-usapan naman natin yung Gold Pass changes. Hopefully magkaroon ng improvement itong ating Gold Pass, and hopefully improvement nga talaga yung mangyari, di ba? Usually kasi yung mga bumibili ng Gold Pass, yung mga naghahabol ng kanilang upgrades o ng progress sa kanilang base, hinahabol nila yung perks. Nahabol nila itong mga to. So, liban pa sa mga perks, bumibili rin ng Gold Pass yung player dahil din sa skin. Halimbawa, maganda yung skin, talagang bibili sila ng Gold Pass para masulit nila yung ibabayad nila. Pero what if yung player naka-max account na, max na yung kanyang army, yung hero, yung kanyang mga defense, di ba? Halimbawa, wala na talaga siyang i-upgrade. Ano pa yung reason para bumili ng Gold Pass? So, yung isang reason para bumili ng Gold Pass is yung skin. Halimbawa, maganda yung nilabas nilang hero skin sa Gold Pass, tapos max upgrade na yung mga account o yung mga player, usually bumibili sila ng Gold Pass para sa hero skin. Kung maganda yung mga hero skin, talagang mapapabili sila ng Gold Pass. Pero what if yung max upgrade na player, hindi niya gusto yung hero skin sa Gold Pass? Ano pa ibang option para bumili tayo ng Gold Pass kung hindi natin gusto yung hero skin? Tapos wala na tayong i-upgrade. So isa sa mga suggestion ko about sa pag-improve ng Gold Pass, sana magkaroon sila ng parang treasure chest o parang random na gift box, na sa loob nitong gift box na to, kapag inopen natin siya, meron tayong random items na makukuha. It's either random scenery, random decoration. So yung scenery at decoration, yung mga scenery and decoration na hindi pa natin nakukuha sa ating account. Pero paano naman kung yung player kumpleto rin siya ng scenery, kumpleto rin siya ng decoration? So isa pang option na pwedeng lumabas dun sa random gift box, it's either ores or league medals. And sana itong mga ores at saka league medals na makukuha natin is no storage limit. Ang ibig ko bang sabihin, halimbawa max player ka, tapos wala ka na may upgrade, para magkaroon ng value yung pagbili mo ng Gold Pass, so dapat no storage limit dun sa ores o kaya dun sa league medals na pwede nating makuha dun sa suggestion ko na random gift box. Kung hindi man matuloy itong random gift box na to, okay lang. Pero sa number 2 na suggestion ko, sana ito i-approve nila. Halimbawa man na hindi matuloy yung number 1 na suggestion ko, yung random gift box, okay lang. Pero sa tingin ko, isang way kung paano natin mai-improve itong Gold Pass, and suggestion ko lang naman ito, sana gawin nilang no storage limit yung mga makukuhang magic items o mga resources dito sa Gold Pass. Since yung Gold Pass is paid item siya, nagbabayad, dapat itulad din siya sa mga magic items na binibili ng cash pero no storage limit. Dahil bayad din naman yung Gold Pass. Sa ganitong paraan, ma-encourage lalo yung mga player kahit nasa max account na continuous na bumili ng Gold Pass para sa mga future needs at saka sa future upgrades. Kasi kung hindi naka no storage limit yung mga magic items na makukuha natin sa Gold Pass, automatically mabebenta lang natin ito sa gems kung wala na talaga tayong i-upgrade. So kung ititinda natin lahat ng mga magic items na makukuha natin sa Gold Pass, sa tingin ko hindi pa rin siya abot kung magkano yung worth nito dito sa shop, dito sa treasure. So kahit tignan natin yung amount na bibili tayo ng Gold Pass, mas malaki pa rin yung makukuha nating gems kung gems lang yung bibili natin. And sa tingin ko, isa lang yun sa mga suggestion na pwede nating ma-improve yung ating Gold Pass dito sa Clash of Clans. Kayo, ano masasabi nyo about sa future updates dito sa Clash of Clans? Wala pa man tayong exact information regarding dito. Ganun pa man, meron tayong aabangan na bago dito sa game na to. So yun lang, bali dito na matatapos yung aking video. Maraming salamat po sa panonood. I hope na nagustuhan nyo po itong video na to. And kung nagustuhan nyo po to, like and share nyo na. Kung may mga tanong, suggestion o reaction po kayo, pwede po kayo mag-comment sa baba. At wag nyo po kakalimutan mag-subscribe sa aking channel. Click mo na rin yung notification bell button para mag-updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Ako po pala si Nico. Maraming salamat po sa panonood. See you soon sa mga next videos. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye. Out.